Topic natin ngayong araw na ito ay paano pakapalin ang manipis na buhok. Kasi napakaraming problema sa ating buhok. Pwedeng manipis, pwedeng frizzy, nahuhulog, yung mga falling hair, dry hair, at iba pa. So, meron tayong mga tips mula sa American Academy of Dermatology kung paano aalagaan ang ating mga buhok. Halimbawa, ito, ang una sa lahat, tamang pag-shampoo ng buhok. Una sa lahat, maglagay dun sa ating palad ng shampoo. Tapos, basain mabuti ang ating buhok. Kapag basa na, yung nilagay nating shampoo ay ikusot dun sa ating anit. So, mag-concentrate sa anit. Ngayon, kung binabanlawan na ang ating buhok, doon hayaang dumikit yung shampoo dun sa kahabaan ng buhok. Yung iba kasi sa atin, puro dun sa haba ng buhok siya na shampoo. Hindi po, dun muna sa anit tayo mag-concentrate. At sa pagbanlaw, ay hayaang dumulas o hayaang umagos ang tubig kasama yung shampoo. Importante din ang pagbabanlaw ng buhok. So, basain mabuti at banlawan mabuti ang buhok. Merong ding tamang pagtuyo ng ating buhok. Huwag kusutin ng buhok mula dun sa tuwalya kasi maaaring magkaroon ng breakage o kaya maging marupok ang ating buhok kapag basa. Ang dapat natin gawin, ibalot ng isang towel, ibalot lamang ng marahan ang ating buhok sa tuwalya para ma-absorb ang tubig. So, yan na ang magtutuyo ng ating buhok. Yung iba kasi kung makakuskus, talagang mababali ang ating buhok. Ngayon, ikatlo, pag bagong ligo, gumamit ang suklay na malalaki ang ngipin o yung tinatawag na white tooth comb kasi mas gentle iyon sa ating anit, maiiwasan ng split ends. Ito na rin ang gagamitin mo kapag nagbuhol-buhol ang iyong buhok para maiwasan yung pagkaputol ng buhok at maiwasan yung maraming pagkalagas ng buhok. So gusto natin yung white tooth comb, wag na po yung hairbrush. May mga tanong o kasabihan, kailangan daw ba ang 100 brushes, stroke of brushes, kada araw? O yung iba naman, alam nyo, merong paniniwala ang mga Pilipino, huwag magsusuklay ng buhok sa gabi kasi makakalbo ka. So, kung hindi, kagatin daw yung dulo ng suklay. Actually, ang stand po ng mga dermatologist dyan, hindi ho natin kailangang suklayin ng isang daang beses ang ating buhok. Susuklayin lamang kung kailangan magsuklay, kung merong pagkakaroon ng pagkabuhol-buhol, at pwedeng gumamit ng moisturizing cream dun lang sa dulo ng buhok kung nagbubuhol para maiwasan ng split end. So, minsan lang tayo magsusuklay. Yun ho ang sagot nila. Ngayon, kapag nagsha-shampoo, kailangan meron siyang partner na conditioner. At mag-concentrate din dun sa dulo ng buhok. Di ba ho, yung shampoo dun sa anit. Pag yung conditioner naman, maganda, dun mag-concentrate sa dulo ng buhok. At pag nag-shampoo, kung oily ang inyong buhok, pwede once a day. Pwede tayong mag-shampoo isang beses. Pero kapag umiidad na ang isang tao, o dun sa mga taong dry na ang hair, kasi pag umiidad, mas nagda-dry. At para dun sa mga dry na ang hair, o may edad, pwedeng hindi everyday ang pag-shampoo. Pwedeng gawing every other day. Tapos, ang tamang shampoo, tingnan nyo kung anong klase din yung buhok ninyo. Ibabagay ninyo. At kung nagpakulay din kayo ng buhok, baka mas bagay yung mga shampoo para sa colored hair. O kaya kung very dry naman ang hair, pwede yung mga 2-in-1 shampoo. Yung may shampoo na may conditioner. So, yan ho yung mga example ng pwede nating gamitin. Ngayon, pagdating naman ho sa mga gumagamit ng mga blow dryer, flat iron, sana mga once a week lang ang paggamit nito. O kaya naman, isetting nyo dun sa pinakamababang init para hindi ma-damage yung ating buhok. Kung pwede nga once a week lang ang paggamit nitong mga electrical appliances na ito. At dun sa mga nagpapa-hair extension, piliin yung magaan na hair extension. Huwag yung pagkabigat-bigat kasi mahihirapan yung anit ninyo. Tsaka ipagawa nyo sa salon na sanay gumawa ng ganitong extension services.
Panatilihing malinis din yung anit natin kasi yung iba baka takot nang mag-shampoo nang hihinayang dun sa mahal ng hair extension niya. So, kailangan malinis pa rin yung anit, yung skin ng ating ulo. Yan po yung mga tips. Tapos, dun naman sa mga nag-dye ng hair, piliin mga 3 shades lang nung natural hair color nyo. Ang mas mahirap kasi yung nagpapalighten ng hair kasi mas maraming nagagamit dito na mga chemicals. So, maraming peroxide. So, mas nakaka-dry ng buhok. So, tignan nyo, pag sinabi kung ilang minuto babanlawan na, i-shampoo nyo na, sundin po. Huwag hong patatagalin kasi baka makadry ng buhok. Tsaka iwas din kayo sa allergy. So, i-test nyo muna dun sa inyong balat para maiwasan yung allergy sa buong muka. Kasi pag nag-allergy hanggang sa leeg, hanggang sa likod yan. Yan. Tapos, dahan-dahan din ang pagpaligo doon. Kailangan nabanlawan yung mabuti at yung pagtuyo. So, importante yung oras. Yan. Ngayon, meron namang different types ng hair loss sa kababaihan. Ganon din sa kalalakihan. So, itong dinidiscuss natin, boys and girls. So, yung iba dito lang sa may hati, dun lang sa may ibabaw, sa may bumbunan. So, ang tawag dito, yung hair loss o pagnipis ng buhok ay alopecia sa Ingles. Doktor na dermatologist ang kailangan nating puntahan kapag nangyayari ito. Kapag ang dahilan ay yung tinatawag na ringworm, kailangan ho nating lagyan ng mga antifungal creams for 2 months para hindi na babalik. Marami hong over-the-counter, clotrimazole, yan ho yung mga nilalagay na antifungal. Sabihin nyo lang po, yung mga over-the-counter. Bakit nahuhulog ang buhok? Kapag bagong panganak, bagong opera, nagkaroon ng mataas na lagnat o yung mga nagki-chemotherapy. Meron ding pagkakataon na nangyayari yung nawala ng buhok sa buong katawan. So, alopecia areata. Pwede ho tayong magtanong sa ating dermatologist. Doon sa mga pakonti-konti lamang yung nahuhulog na buhok, ang ginagamot po ng mga dermatologist ay yung tinatawag na minoxidil. So, gamot ho yun. Ano ba ang tips ng mga dermatologist kapag bagong panganak? Kasi sila, marami nahuhulog. Makikita nyo, ang daming nahuhulog na buhok kapag nagsha-shampoo. So, ang tips ng dermatologist, gumamit ng shampoo at conditioner na volumizing or formulated sa fine hair para magkaroon ng body konti kasi medyo numipis yung buhok natin. Pero iwas dun sa mga masyadong matatapang na shampoo at conditioner. Pwede nyo ring subukan ang maikling haircut. Baka kasi mas maikli, mas less yung hair fall. So, pwede nyong subukan yon. Mga other tips pa na payo sa atin, halimbawa, yung may tinatawag na limp hair o yung masyadong flat ang buhok, manipis. Ito ho naman ang tip ng mga naggugupit. Pag medyo tuyo na ang buhok, halimbawa 95% ng tuyo, pwede nyong lagyan ng rollers doon sa dulo lang, tapos i-blow dry ng kaunti, tapos pag inalis nyo na yung rollers, medyo suklay ninyo, so nagkaroon na ng body yung inyong hair. Or pag naliligo, pwede unahin nyo muna yung conditioner, tapos saka nyo isunod yung shampoo. So huli ang shampoo, pabaliktad, pero banlawan pa rin mabuti. Sa mga frizzy na buhok, katulad ko, nakakatulong ho ang langis ng nyog. So marami sa atin. Or pwede rin, pag wala kayong langis ng nyog, kung meron kayong olive oil dun sa inyong kitchen, pwede rin. Lagyan nyo yung inyong buhok, suklayin, tapos kulungin nyo ng shower cap, matulog kayo. Pagdating ng umaga, banlawan nyo. So maganda yan para sa buhok. Lalo na sa mga very dry hair. Ngayon, sana po nakatulong itong mga tips ng mga dermatologists kung paano pakapalin ang ating buhok. Salamat po. Ano ang mga pagkain na pwede natin kainin? Yung mga pagkain mayaman sa protina, sa iron, sa biotin, at sa zinc. Ano yung mga example nito? Pag sinabi mong protina, yung mga laman ng mga baka, ng manok. Tapos pag sinabi mong zinc, marami dito yung mga keso, mga gatas, peanut butter. Yan ho yung mga kakainin natin. So zinc at biotin, marami ho yun.
iron, yung mga berdeng gulay, yan ang mas kainin natin. Pagdating naman sa biotin, itlog, cauliflower, itong ating kamote, at avocado, tsaka yung berdeng gulay katulad ng kangkong. So, damihan natin yan. Maganda ho sa buhok natin yan para gumanda tayo. Salamat po.